Good morning mga ka-sisters. For today's video ay andito tayo sa mini garden. Ayan. Bali kukuha ako ng aming makakain ngayong araw. Ito yung ating madaanan, kanal. Dati itong lupa na to ay hindi pa siya nagiging bangin. Yan. Yung laging umuulan, malakas ang baha. Kinadkad ng baha. Kaya naging bangin. Mahirap dumaan. Dito sa likod ng aking garden. Ayan, ito yung likod ng garden ko mga ka-sisters. Sobrang init na ngayon dito sa amin. Yan. Bali, ano lang to? Hagwire lang ang pinakapintuan natin. Nauna yata si Pate. O, daan na Angel. Si Angel ay, yan. Si Angel yung kasama ko para videographer. Dahil si Aya ay busy na sa school. Sa isang linggong hindi pagpasok ni Aya ay napakalaking bagay dahil marami siyang asikasuhin na mga exam na hindi na buha niya. Ayan, kaya si Angel muna ang aking inobliga para mag video. Yun yung ating talong, oh mga ka-sisters, wala ng tubig. Wala na tayong makukuhang bunga. Yan. Saka yung bunga niyan ay maraming insekto. Kunti lang ang maano natin, mauulam. Tagtuyot na talaga dito, oh. Halos namatay na yung mga tanim-tanim ko, oh. El Nino dito sa amin. So, ayan, dito sa kubo ko mga ka-sisters, may ilang pirasong tinanim na balinghoy. Try ko na bungkalin. Aba, bungkalin talaga. Hukayin para may lulutuin ako pang merienda. Ayan ang gabi ko. Yung mga gabi mga ka-sisters, oh. Talagang ano na siya, going to die. Ayan yung mini fish pond natin mga ka-sisters. Talaga namang natuyot na. Dahil yan ay umaasa lang yan doon sa irrigation. About irrigation. Umaasa lang yan doon sa pinakakanal. Pero malinis naman yung kanal. Ay paghibas ng kanal, hibas na rin tong ating mini fish pond. Yung isda na nilagay natin dyan is buhay naman. Nakuha siya tapos nilagay sa drum. Ayun. Dahil konti lang sila at hindi naman totaling dumami, ay ayan. So hanggang doon lang talaga yung mga isda na yun. Diyan sa unahan na yan ang ating balinghoy. Yung gabihan natin mga ka-sisters, talaga namang ano na yan, naghihingalo na sa tubig. Yung ating ilang pirasong balinghoy mga ka-sisters, malapit lang dito yan sa amin. So mayroon naman akong balinghoyan doon sa kabila. Mamaya puntahan natin doon kung konti ang makuha natin dito na laman ay kuha tayo doon sa medyo malalayo ng konti yun dito sa atin. Importante ay makapaghanap tayo ng pangkain natin or pang merienda. So ngayon mga ka-sisters, pag nahukay ko yung laman ng balinghoy ay yung kahoy niya itatabi ko kasi pagdating ng ulan ay itatanim uli natin para may makuha uli tayo at hindi tayo maubusan ng balinghoy or kahoy kasi mahirap din na yung kahoy ay ipatuyo lang natin o itatapon dahil mahirap maghingi. Yan, nakakahiyang maghingi pa sa may mga balinghoyan. Dapat ay ikip natin yung mga kahoy niyan para di tayo mawalan. So kapag ganito talagang mainit ay kailangan anihin talaga. Okay. Abaw. Yan.
maliit yan, pwede na yan. Isa magbili tayo ng tinapay. Nakakasawa din minsan ang tinapay. Dito muna tayo sa root crops. Pag naipon yan, magdadami yan. Aray, yun. Kahit pa isa-isa lang. Di ba, pet? Kasi naunahan na tayo ng mabait eh. Kinakain na ng mabait. Gutom na sila. Sa ilang araw mga ka-sisters ay magkakaingin na tayo. Umpisa na tayo ng kaingin. Mabait eh, oh. Gutom din sila ay. Nang ano ta? Mabait. Ano yung mabait? Daga! Ay. Oo. Daga ah. Tagutom na talaga. Mas naunahan na kami ng daga. Naunahan na ako ng daga. Kaya wala nang tira. Aray. Putol pa. Diba? Kahit paano may pakunti-kunti. Meron pa? Yun. Ayos naman. Kunti-kunti lang yan ay tataipon tayo. Dito taas. Meron pa dyan? Yung dalawa. May dalawa pa? Ay, aray. Oh, kinain yan. Ang bago lang. Oh. Magkasya sa atin to. Hanap pa tayo. So ayan mga ka-sisters, ito yung bahay ko sa rooftop. Ginawa ko siyang rest house. Si Aya doon, oh, gahiga-higa lang. Kasi may tulugan yung mga ka-sisters, dalawang katre. Si Aya, oh, patawa-tawa lang talaga ah. So ayan mga ka-sisters, lulutuin natin ang ating nahukay na balinghoy. Ayan, sa tabi-tabi lang na itanin. Bali, konti lang itong nakuha ko na kamuting kahoy. So, pasensya sa kapitbahay na hindi natin masakop. Dahil yung karamihan natin nanim kong balinghoy ay medyo malayo at hirap akong pumunta doon. Walang sasakyan. So, ito medyo malapit na talaga dito sa bahay ko, kaya ayan, nakapag-isip ako na gumawa ng pangmerienda. Tagal-tagal ako mga ka-sisters naka-upload or nakapag-video dahil sa nung nahimatay si Hana o na hospital ay tagal ako naka-recover. Dahil pagdating dito sa bahay ay nangihina ako. Tubig sa drum. Okay, tapos na. Tapos na tayo magbalat.
ilaga para may lasa na kaagad. Dito ka naman sa likod ng rooftop ko mga kasisters ay makikita yung bahay ni Jean. Yan yung bubong dun sa unahan. Ay bahay ni Jean at ni Milenrek. At ayan, may punong kahoy tayo nakadikit sa ating bubungan din. Ito yung kahoy na kapag nagbulaklak ay sobrang bango. Yung bulaklak nito ay kulay puti na napakaraming kumpul-kumpul na mga petals. So, pinahibas-hibasan natin ng konti. Muntik nang nasunog pero hindi sunog. Yan. Kailangan kasi ilaga siya ng mabuti. Tikman muna natin. Parang masarap eh. Hindi na ako makatis eh. Kunting sugar lang. Sarap. Pagkalambot niyan. Mabango pala pag medyo medyo nahibasan ng tubig. Sarap. Padaan mo natin sa ganitong proseso para maalawan na lang mamaya ang pag-ano natin, pagdurog-durog. Mabango dahil pinahibasan natin. Hindi naman siya sunog. Yan, nahibas lang na mula-mula pero masarap kasi nagpadagdag siya ng aroma. Yung parang ano baga siya, parang anong naamoy mo, Aya? Sinangag. Yes, mabango. Bango talaga. Ayan. Hindi pa masyadong durog. Ilagay na natin dyan sa ating anong tawag dyan? Sa English. I don't know. Patay tayo dyan. Pistil and mortal. Ano yun? Pistil and mortal. Kunting. Ba, maingay. Maingay ba? Hawakan ko. Ayan, lagyan natin ang asukal. At yung ating gatas. Bali, powder lang yung ginamit ko mga kasisters. Dagdagan natin ng balinghoy para maganda bayuhin. Sobrang ligat naman tong balinghoy na to. Yan, puno-puno yan mamaya. Ang liit ng ating tawag yan, bayuhan. Bayo-bayo. Yan, the more na matagal ang pagbayo ay lalong nag-i-sticky. So kailangan talaga yung medyo papawis-pawis ka sa pagkain na to. Ibang dagkit. Ayan mga kasisters, pawis na tayo ng bayo. Sobrang sticky talaga. Tama na yan, pawis na. Okay, lipat. Okay. Uy, dikit. Nagadikit lalo yan. Saidin natin. Sayang ang pawis natin. Joke lang. Talaga naman. Hingal din tayo eh.
Napakaliit na ano, mortal. Pero hirap magbayo. Sobrang dikit. Ayan. Kutsara pa nga na isaya. Ayan. Mga 3 salangan pa yan. Wow. Hindi na magkahiwalay silang magkapatid. Sige, tagali. Ayan. Marami naman pala ito eh. Kasya na ang buong barangay nito sa pagkain natin. Okay, lagyan na agad natin ng sugar. Takpan mo. Yan. Sa iba nito mga ka-sisters ay kondensada ang nilalagay. Tapos may margarine. Sa akin naman ay kunting asin lang, asukal at saka powder. Kasi subok na namin na mas masarap yung powder milk kaysa condense. Mas napil ko yung yung linamnam kapag powder milk. Oh, puno naman. Saka lagay natin ay pinaka-toppings natin is Eden cheese. Oh, Eden cheese. Cheese. Yan. Puno na, oh. Ang technique niyan, ikot-ikot mo na. Hawakin mo na ba? Saka natin i-hard. Eh, grabe naman. May hawakan yan. Oh, yun ang hawakan mo. Wala sana akong dalawa. Ganyan-ganyan lang muna yan. Mamaya, pag medyo nagkapitan na silang lahat, saka natin bayuhin ng lakas. Baw. Napakalakas gid. Bo, gaingay gid daw. Dito tayo sa rooftop para walang may magingi. Yak, kadamot nyo. Kahit dito tayo sa rooftop, kapag nasa paligid lang ang magkapatid, malalaman yung pagkain at hindi naman ako makatiis na hindi mamigay sa kanila. Ganyan kami dito. Yung malayo pa lang baga. Naaamoy na May nila pagkain yung luto ko. Kahit wala ka mang pagkain, tatanungin ka pa din nila kung may pagkain. Tatanungin nila kung may pagkain. Hindi tayo pwedeng magsinungaling. Okay. Aba. Sobrang ano na. Papa, pala ito. Sobrang sticky na. Ayan mga ka-sisters, ito na yung pangalawang binayo ko. Ayan, tatanggalin na natin. Talaga naman pawis ka pala mag-ungkon dito. Kaliit kasi ng mortal natin. Portal. Oh, no. Maliit kasi yung butas ng bayuhan natin kaya medyo nakakapagod na yung ganito. Hiniram ko lang to kay Milinrek. Ayan, aray. Okay, lipat. So, ito na mga ka-sisters yung ating nilupak na balinghoy na loaded sa cheese. Ayan. Masarap ang ating merienda ngayon. Grabing cheese. Gusto ko yan. Mananam-nanam. Malinamnam. Wow. Hindi masama yung cheese sa katawan pang minsan lang kakain. Yeah. Okay. Yan. Hindi daw masama ang cheese. Hindi daw masama. No, basta minsan lang. Yan, said-said pati sa lagayan. Okay. So ayun mga ka-sisters, nakatapos na kami magawa ng merienda. Pasensya at si Hana ay hindi natin maging kasama sa pagkain at si Kamister dahil may pinuntahan sila at si Hana ay malapit na mag-graduation at si Mr. ang pin-attend ko doon sa meeting. So mamaya patirhan na lang namin si Hana ng merienda. Ayan, dalawa lang muna kami ni Aya at ang natira nito ay magbibigay din kami sa aming kapitbahay. Si Kananay naman at saka si Jean ay may luto sila. Yan, mamaya mag-barter kami behind the scene. Palitan kami mamaya. So kami lang muna ni Aya. Ayan. So shout out muna ako sa tumulong sa amin kay Ma'am May sa pag-hospital kay Hana. Maging sa advice niya ay
napakalaking tulong yung advice mo sa akin, Ma'am May. At dalangin ko na lang ay pagpalain ka ng Diyos sa buong buhay mo. Ayan. Thank you Lord sa pagkain na ito na patuloy mo kami pinagpala. Salamat sa buhay at sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Thank you so much, Ma'am May. May merienda kami ngayon. Thank you pa. Balinghoy or kasaba. Ayan. Oh. So, Oh. ano ba yan? Carbonara. Yung merienda. Gusto ni Aya yan. Aya oh. Palit tayo. Ano lagyan mo naman tubig? Ayun. Yan sa'yo yan. Ito na yung kasaba na tinanim ko malapit sa kubo. Malayo kasi ang pupuntahan namin pag medyo doon sa tinaniman ko dati sa lupa ni tatay na kaparte namin ay wala akong masakyan. So, ayan. Saka marami naman. Sarap. Sarap. Sarap oh. Hindi mo mahati na sobrang sticky. Sobrang ano oh. Parang Hindi mo mahati. magkakilo yung ating sinigol. Ano ko para? Sarap. Grabe yung naramdaman ko yung pawis sa dugo ni Mama. Grabe dugo. Pawis lang. Dala naman na kasi ano. Para matanggal naman ako dito mukhaan ko. Okay. Bonggo ay parang nagpasok ko. Bilog pa sa lamon ng paa. Wala mo lang siyang nguyaan. Ano pang nguyaan mo? Durog na. Saan nakauwi sila ate mo? Makikita natin sila dito pag dumaan. Kasi sa harap kami ng kalsada. Ay, ko lang di mo po nun ako sa... Isa lang ang feelings natin. Gusto mo ito. Sa mga nag-advise pala doon sa pag-hospital ni Hana, ay sobrang pasasalamat ako sa inyo kay Ma'am Maria Pe. Ang dami niyang, haba ng kanyang comment. So, lahat yun ay natandaan ko at talagang na-appreciate ko yung mga advice niyo, mga ka-sisters. Hindi ko man maisa-isa kayo, pero alam ng Diyos na talagang pinasalamatan ko kayo na sa bawat binabasa ko yung mga comment nyo sa kabila ng nang hinaan ako ng loob ay kayo ang nagpalakas sa akin. So maraming salamat sa Diyos at kayo ang na-provide sa akin para mag-advise sa kabila ng struggle ng pag-iisip at kalooban. So thank you so much at God bless po sa inyong lahat. Ayan, from the bottom of my heart. Sa akin din po. Sobrang thankful po ako sa inyo at kay God. Thank you din po sa mga viewers na nagbigay ng advice din po sa harap po sa akin. Ayan, si Aya, muntik nang na-hospital pero natakot sa... No, never ako. Natakot daw sa karayong kasi pinakita sa kanya ni Ate Hana niya yung tusok ng cram ay parang nahimatay na. So, Nagdugo! sobrang biglang gumaling. No. Yung sakit ni Aya ay parang nakikita ko parang same lang sila. Kasi nagkaroon sila ng Same reaction ko infection naman sa ihi. Infection. Yeah. Urinary tract infection, yun. So, parang tingin ko lang ay same lang. Kasi parang ganun din kasi ang kaso nila. After ng hospital kami in 5 days ay hindi ko pa sila pinabalik sa eskwela kasi nga ay nagkaroon ng reaksyon yung katawan dahil sa mga gamot siguro at saka sa sobrang init na naramdaman nila is lumabas yung pintok-pintok na ano, Yung mga pula-pula. pula-pula. Hindi ko alam kung bakit, anong naging dahilan nun. Hindi ko na naitanong Sobrang dami. sa kaibigan natin na doktor kung bakit after ng lagnat nila is lumabas sa buong katawan nila hanggang mukha yung pintok-pintok na pula. Nakakala mo parang kinagat ng lamok or Langgam. parang Parang na- tigdas. Pero hindi naman tigdas. So after
2 weeks. 2 weeks. Parang dinggi. Hindi naman siya Ay, dinggi. dinggi. Pag dinggi, di, namatay na kayo. Hindi, after 2 days ay nawala naman yon. Kaya totaling complete healing naman ang nangyari. Kompletong kagalingan naman ang binigay ng Diyos sa kanilang dalawa. At saka dahil sa panalangin nyo rin sa amin. Kaya kami ay nagtagumpay. So, thank you so much. Thank you pa. Kung kaya talaga parang pag-describe ay, buhay pa man, nagkakain pa eh. So, hindi na namin pakahabaan yung aming kain mga ka-sisters kasi nga ay hindi namin kayang ubusin na ayat to. Basta yung ginawa namin ngayon is very reality or natural kasi nagluto lang ako ng merienda after ng pahinga ko kasi para hospital din ako. Doon si mama pa kayo ng hospital doon po. Pasensya na kayo mga sister kasi pagdating talaga sa problema ng mga anak ko is sobrang emotional. Hindi makakain. Sobrang tawag yan, sobrang madamdamin. Emotional lang nga eh. Parang naguho ang mundo ko kapag ang problema is about family. Parang nakrak. So, thank you so much talaga kasi hindi man tayo magkakilala pero pagdating sa spirit, yung kaisipan nyo at kaisipan ko, kalooban nyo at kalooban ko ay parang pinag-isa tayo. Kaya thank you so much dahil sa inyo ay naging matagumpay kami at kahit sabihin pa mga ka-sisters na parang ayaw ko na. Totoo yun. Sa kalooban ko talaga parang Give up na. ayaw ko nang magpakita sa inyo. Kung may ibang choices lang ng trabaho na pwede ako magtrabaho na ayaw ko magpakita sa inyo. Parang gano'n na. Kasi ayaw ko naman magpakita sa inyo na yung kalooban ko is sobrang emotional. Siyempre, reflect yun sa aking mukha. Hindi ko kayang magtawa na ang kalooban ko ay naghihinagpis. So, nakatawa ako ngayon na kahit medyo emotional lang konti kasi yung sobrang pasasalamat ko sa Panginoon ay talagang hindi nauubos yun. Yan. Pagdating talaga sa pag-iisip kung gaano kabuti ang Diyos ay talagang very emotional talaga ako. Yan. Kahit sino naman siguro kapag naisip natin yung kabutihan ng Diyos sa atin na ginagawa niya is talagang na-emotional tayo. Kaya thank you so much mga ka-sister. God bless and bye-bye. See you next videos. Sabi mo kanina babay tapos nagpakatuloy ka pa? Ewan ko, basta yun lang nilagay sa isip ko eh. Dapat sabihin Tapos ko kanila. matang yung sabi mo basta mag-reflect na kayo dyan. Yun na yung verse talker ka na. Matang sa tsumaya ko yun, natutipya ka niya. Sige, natawa na ka talaga. Kahit pa ako.